tayo kaya mangyawi. Ito daw ang pinaka-the best na remedyo. Kailangan mo magtiwala kaya mangyawi. Una-una. Pangalawa, kailangan daw yung katotohanan. Kung yun talaga ang kakayanan ng isip mo, kung yun talaga ang kakayanan ng utak mo, dahil hindi ka nakapasa, tanggapin mo. Marunong tayong tumanggap. Yan. Tapos na nasabi niya dito, kapag feeling mo daw insecure ka, kailangan daw ikaw ay maging feeling mo ikaw ay secure. Dito sa Proverbs 3 verse 21 to 26, anak ko, sabi ng Yahweh, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at kabaitan, sakay magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong leeg. Kung magkagay na lakad ka ng iyong lakad at iwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod, hindi ka matatakot. Pagka ikaw ay mahiga, oo, ikaw ay mahiga ng iyong tulog na magiging mahimbing. Huwag kang matakot na biglang pagkatakot, may pagkabuhol man ng masama. Pagka dumarating, sapagkat si Yahweh ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ang iyong paa sa pagkahilig. Paano ka magtitiwala kay Amang Yahweh? At si Amang Yahweh pala, no? Si Amang Yahweh pala ang kikilos lahat sa iyo kung hindi ka nakikinig. Pumunta ka sa bahay-sambahan, hindi ka nakinig kay elder, hindi ka nakinig kay pastor, hindi ka nakinig kay deacon, sayang yung opportunity mo. No? Lalo kung galing ka pa ng malayo, namasahe ka pa, gumising ka pa ng maaga, no? Para ikaw ay makapagsamba, dapat sulit na sulit yung ating pagsamba. Dapat ma-absorb natin ang lahat ng sustansya na sinasabi ng tagapagsalita sa atin. Ganun dapat, no? O titigan natin sabi sa Hebrew 4:16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya na tumutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Meron palang tumutulong. Kapag tayo ay nangangailangan, kasi siya mangyari para yung tatay, no? Na laging nakahawak sa ating kamay ang problema, pag ang isang bata, ayan, para tayong bata talaga. Ang isang bata, kahit hawakan mo, nagpupumiglas yan. Kung ginawa mo ang karakter ng isang bata na nagpupumiglas, bagamat gusto ka niya mangyari hawakan sa iyong kamay, wala siya magagawa. Choice mo yan. Choice mo, magpakalayo sa kanya. Choice mo, na iwanan siya. Choice mo, na magpasaway sa kanya. Ngayon, kung piling naman daw po natin, walang tumutulong sa atin ang katotohanan, mayroon palang greater, no? Mayroon palang dakila na tagapagtulong sa atin ay sa Romans 8:31 at Psalms 27, verse 5. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Elohim ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Oops. Kung siya mangyari pala kakampi natin, sino pang may laban sa atin? Ano pang magagawa ng kaaway sa atin? Sabi sa Psalms 27 verse 5, sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako sa lihim ng kanyang kulandong kung